Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si... Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Filipino, Grade 5, Quarter 3, Lesson 8. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa pasalitang pagkukwento. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin. Nagagamit ang angkop na diksyon, kaangkopan ng salita o retorika at estilo sa pagpapahayag. Ayon sa A. Layon, magsalaysay at maglahad. B. Kahulugan. C. Tagapakinig o tagapanood o mambabasa. D. Konteksto. E. Tono at damdamin. At F. Pananaw ng tagapagsalita o manunulat. Una at ikalawang panauhan. Nagagamit ang mga bahagi ng pananalita sa pagpapahayag. Nagagamit ang pangkalahatang kayarian ng teksto sa pagbuo ng diskurso. A. Nagsasalaysay, tulang pambata, kwentong katatakutan, maikling kwento at dulang pambata. Nakabubuo ng tekstong may mga panandang nag-uugnay ng mga ideya ayon sa layon, kahulugan, tagapakinig o mambabasa at konteksto. A. Tekstong naratibo, tulang pambata, kwentong katatakutan, maikling kwento at dulang pambata. Nagagamit ang angkop na mga nakagawiang di-verbal na hudyat sa pagpapahayag. A. Pagtuunan ng tingin. B. Pandama o paghawak. Unang araw. Maikling balik-aral. A. Ayusin mo. Ayusin ang mga larawan ayon sa wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Ito ay may pamagat na si malakas at si maganda. Narito ang buong kwento. Noong unang panahon, tahimik ang mundo at wala pang tao. Sa tabing dagat, may tumubong kakaibang kawayan na sinasayawan ng hangin. Isang umaga, napansin ito ng isang ibon. Tinuka niya ang kawayan hanggang ito ay mabuksan. Mula sa loob ay lumabas si malakas, matapang at masigla. Kasunod niya si maganda, mabait at may maamong puso. Namangha sila sa ganda ng mundo sa kanilang paligid. Magkasama nilang inalagaan ang kalikasan at nagmahalan. Sila ang naging simula ng mga tao sa Pilipinas. Aral, kapag nagtutulungan at nagmamahalan, nagiging maayos ang pamumuhay. Sagutin ang mga tanong. Anong uri ng kwento ang si malakas at si maganda? Sagot, isa itong alamat. Ano-ano ang mga tekstong naratibong napag-aralan, nabasa, napanood, narinig ninyo ngayong quarter? Basahing mabuti ang mga pangungusap at ibigay ang tamang sagot sa pamamagitan ng pagbuo sa mga ginulong titik. 1. Ito ay kwentong naglalaman ng mga pangyayaring katatakutan. Sagot,
kababalaghan. 2. Ito ay kwentong tungkol sa mga Diyos-Diyosan, mga diwata at kakaibang nilalang. Sagot, mito. 3. Ito ay tumatalakay sa mga kabayanihan at pakikipagtunggali ng isang tao o mga tao laban sa mga kaaway. Sagot, epiko. Ano-ano pang naratibo ang alam nyo? Halimbawang sagot, tulang pambata, kwentong katatakutan, maikling kwento at dulang pambata. Ano ang kahalagahan ng pagbabasa ng mga ito? Sagot, natututo ako ng aral at bagong kaalaman. Ano ang inyong gagawin kung gusto ninyong ibahagi sa iba ang isang naratibong nabasa o napanood o narinig ninyo? Maaring sagot, ikukwento ko ito sa iba o isusulat ko. Anong uri ng diskurso ang karaniwang nagkukwento ng mga pangyayaring naganap mula sa pansariling karanasan o nasaksihang karanasan ng ibang tao? Sagot, pasalaysay na diskurso. Ayon sa mga naayos na larawan ng kwentong Si Malakas at Si Maganda, at sagutin ang tanong na nakasulat sa likod ng bawat larawan. 1. Ano-ano ang mga maaari nating isalaysay? Sagot, karanasan, pangyayari at kwento. 2. Ano-ano ang tatlong bahagi ng tekstong pasalaysay na maaaring gawing balangkas sa maayos na pagkukwento? Sagot, simula, gitna at wakas. 3. Ano ang maaaring banggitin sa simula? Sagot, mga tauhan at tagpuan. 4. Ano ang nilalaman ng gitnang bahagi ng tekstong pasalaysay? Sagot, mga pangyayari at suliranin. 5. Ano-ano ang makakatulong upang mas madaling maunawaan ang pag-uugnay ng mga pangyayari? Sagot, mga salitang pananda tulad ng una, sumunod at huli. 6. Ano ang nilalaman ng wakas? Sagot, ang katapusan at aral ng kwento. C. Piliin mo. Alin dito ang sinasang-ayunan mong kaisipan sa pagbuo ng diskursong pasalaysay? Ipakita ang thumbs up kung sumasang-ayon ka sa mungkahi at thumbs down kung ayaw mo sa mungkahi. One, umisip ng isang mahalagang pangyayari o hindi malilimutang karanasan. Thumbs up. 2. Kung ano ang maisip na pangyayari ay iyon na ang unang banggitin. Thumbs down. 3. Magbigay ng kaaya-ayang simula. Thumbs up. 4. Kahit walang wakas, basta maayos ang pangyayari sa gitna. Thumbs down. Isalaysay ng maayos at kawili-wili ang mahalagang naganap. Thumbs up. 6. Gumamit ng mga panandang naghuhudyat ng pagkakasunod-sunod. Thumbs up. 7. Gumamit ng mga angkop na salita o pahayag. Thumbs up. 8.
Gamitin ang pandiwang nasa aspektong pangkalusugan sa pagsasalaysay ng mga naganap sa kwento. Thumbs up! 9. Lapatan ng kawili-wiling wakas ang pagkukwento. Thumbs up! 10. Mag-isip ng sobrang nakakatakot na kwento upang masindak ang mga manonood at tagapakinig. Thumbs down! 11. Umisip ng angkop na pamagat para sa salaysay. Thumbs up! 12. Ang ganda ng isang pagkukwento ay nasa nakikinig. Thumbs down! 13. Mahalagang malaman kung ano ang edad at kasarian ng mga magiging tagapakinig. Thumbs up! 14. Ang isang tagapagkwento o tagapagsalaysay ay tulad ng isang aktor o tagaganap sa isang dula. Thumbs down! 15. Kailangan magsuot ng damit na kagaya ng suot ng pangunahing tauhan sa kwento. Thumbs up! D. Isalaysay mo. Isagawa ang dugtungang pagsasalaysay sa kwentong Si Malakas at Si Maganda. Noong unang panahon, naglalakad si Bathala sa daigdig at nakita niya ang isang kawayan. Biglang nabiyak ang kawayan at may lumabas na isang lalaki at isang babae. Ang lalaki ay pinangalan ng Malakas dahil siya ay matapang at malakas. Ang babae ay tinawag na Maganda dahil siya ay mabait at maganda. Sila ay nagkaroon ng pamilya at sila ang naging unang tao sa mundo. Kahalagahan ng pagkukwento. Pagkakaroon ng pagkakataong maging mahusay na mamamahayag sa pahayagang pangkampus. Malinang ang mas mataas na antas ng pag-iisip. Maging kalahok sa mga patimpalak sa pagkukwento. Makapagturo ng leksyon sa buhay. Makapaglathala ng mga video sa social media. Makapagbigay aliw o kasiyahan sa mga tagapakinig. Mapalawak ang talasalitaan. Mapayaman ang karanasan. Maging mahusay na vlogger sa hinaharap. Makapaghanda sa mga mas mahirap na kasanayan. Ilista mo, buuin ang mind map ng mga panandang nakatutulong sa mahusay na pagkukwento. Sabihing babasahin ng mga bata ang mga naitala nila. Mga panandang nakatutulong sa mahusay na pagkukwento. Lumipas ang mga panahon. Noong unang panahon. Tuwing. Kapag. Ngayon. Mula noon. Narito naman ang mga hudyat ng pag-uugnay. Dahil sa, ito, din, tulad, dahil, at, ng, naman, sapagkat, kaya't. Gawaing pantahanan o takdang aralin. Unang araw, bumasa ng kahit na anong maikling kwento at itala ang mga ginamit na panandang nagsasaad ng panahon at mga hudyat ng pag-uugnay. Kaugnay na paksa bilang isa, mahusay na pagkukwento. Ang pagkukwento, inihanda ni Lilibeth C. Agno. Ano ba ang pagkukwento? Ang pagkukwento ay isang buhay na sining na kung saan isinasalaysay, isinasalita o ipinapasalindila ang isang kwento. Ang ganda ng isang pagkukwento ay nasa tagapagkwento. Dahil mahalaga ang mahusay na pagkukwento,
Mahalaga ring matuto ka kung paano gawin ito. Mga pamantayan sa pagkukwento. 1. Pumili ng isang kwentong kawili-wili sa mga tagapakinig. 2. Gumamit ng mga angkop na kilos habang nagkukwento. 3. Gawing katamtaman ang lakas ng boses. 4. Baguhin ang tinig kung kailangan upang umangkop sa salaysay. 5. Ipakita ang tamang ekspresyon ng muka. 6. Bigkasin ng wasto ang mga salita o tamang diksyon. 7. Kunin ang atensyon ng mga tagapakinig. 8. Magpakita ng tamang personalidad sa harapan. 9. Magkaroon ng ganap na kaalaman sa salaysay. Gawain 1. Panoorin mo. Panoorin ang isang modelo ng mahusay na pagsasalaysay. Bigyang diin ang angkop na ekspresyon ng muka at angkop na diksyon at tinig sa pagkukwento. Gawain 2. Sanayin mo. Kayo ay mahahati sa maliliit na pangkat. Basahin ng maayos ang bahagi ng akda na nakalagay sa slide ng PowerPoint. Mga linya mula sa bruhahaha, bruhihihi. Bruhahaha, bruhahaha. Humahagalpak ng tawa si Mrs. Magalit noong nanonood siya ng mga komedyanteng artista sa plaza. 2. Bruhehehe, bruhehehe. Napabungis-ngis si Mrs. Magalit noong nagkakwentuhan sila ni Aling Mila. 3. Bruhihihi, bruhihihi. Humahagigik siya na para bang kinukurot ang mapintog kong pisngi. 4. Sabi ni Lola, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. 5. Hay nako iha, mahirap tumandang mag-isa. Wala na akong asawa, walang anak, at walang apong katulad mo. Ang lungkot-lungkot ni Mrs. Magalit. Narito naman ang mga linyang hinango sa maikling kwentong essay, Batang Pasaway. 1. Esay, bumangon ka na riyan at pupunta na ako sa palengke. Gising ni Aling Belen sa kanyang panganay. Esay, Esay, bangon na! Pangungulit niya sa bata. 2. Nawawala si Marco. Tulungan niyo akong hanapin si Marco. 3. Yung bata! Yung bata! 4. Esay, Marco, mga anak, anong nangyari dito? Natagpuan niyang nakayapos si Marco kay Esay. Napaluha sa takot at galit si Aling Belen. Nilapitan niya at niyakap ang dalawang anak. 5. Esay, anong nangyari? Hindi ba't binilinan kitang huwag mong pababayaan ang kapatid mo? Bakit hindi ka nakinig sa akin? Bakit mo pinabayaan ang kapatid mo? Damang-dama ni Esay ang nagdurugong puso ng kanyang ina. Wala siyang magawa, wala siyang maipaliwanag. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Ikalawang araw, gumawa ng balangkas ng kahit na ano sa sumusunod. 1. Bruhahaha, bruhihihi. 2. Esay, batang pasaway.
Ikatlong araw. Gawain 3, ibalangkas mo. Makipagtulungan sa inyong mga kaklase sa paggawa ng balangkas ng kwentong Bruhahaha, Bruhihihi o Esay Batang Pasaway. Sundin ang gabay ng guro at magbahagi ng ideya. Maaari ninyong tingnan ang balangkas na ginawa ninyo sa inyong gawaing pantahanan noong ikalawang araw bilang gabay. Balangkas ng Bruhahaha, Bruhihihi. 1. Panimula. A. Pangalan ng bruha. B. Paglalarawan sa bruha. 1. Buhok. 2. Ilong. 3. Pagtingin. 4. Ngipin. 2. Gitna. A. Mga pagkakataong humagilgil si Mrs. Magalit. 1. Nanonood ng komedyanteng artista sa plaza. 2. Nakikipagkwentuhan kay Aling Mila. 3. Nanonood ng TV. B. Mga dahilan kung bakit tinawag na bruha si Mrs. Magalit. 1. Hindi pumapasok sa bahay kung may walis sa pintuan. 2. Ginagamit ang kaliwang kamay sa pagsubo. C. Paano nagbago ang pagkakilala kay Mrs. Magalit? 1. Hindi natakot sa walis. 2. Nirarayuma ang kamay, kaya hindi magamit ang kaliwa sa pagsubo. 3. Matanda na kaya matalas ang tingin. 4. Nahihirapang huminga kaya malaki ang butas ng ilong. 3. Wakas. A. Paano naging malapit ang loob niya kay Mrs. Magalit? B. Tawag niya kay Mrs. Magalit ng lumaon. Balangkas naman ng kwentong Esay, Batang Pasaway. 1. Panimula, si Esay at ang kanyang pamilya. A. Sino si Esay? B. Ang tatay ni Esay. C. Ang nanay ni Esay. D. Ang tungkulin ni Esay at ang mga magulang niya. 2. Gitna. A. Mga pangyayari bago umalis ng bahay ang mga magulang ni Esay. 1. Maagang pagluluto ng almusal at paghahanda ni Aling Belen ng mga paninda niya. 2. Paggising kay Esay. 3. Pagbili ni Aling Belen kay Esay na alagaang mabuti ang kapatid na si Marco. 4. Mga tugon ni Esay sa mga bilin sa kanya. B. Mga pangyayari pagkatapos na makaalis ng bahay si Aling Belen. 1. Pagkagising ni Marco. 2. Pagyaya ng mga kaibigan ni Esay sa kanya upang maglaro ng computer. A. Pagtutol ni Esay. B. Pagpupumilit ng mga kaibigan niya. 3. Pagpunta ni Esay sa computer shop na kasama si Marco at mga responsibilidad na hindi niya nagawa. 4. Pagkawili ni Esay sa pagko-computer. 5. Pagkawala ni Marco. A. Pagkapansin na nawawala si Marco. B. Pagpapatulong ni Esay sa mga kaibigan niya at hindi nila pagpansin. C. Pagkarinig ni Esay sa malakas na preno at sigaw. D. Pagkukumpol ng mga tao sa kalsada. C. Mga pangyayari sa pagdating ni Aling Belen. 1. Kabang naramdaman ni Aling Belen at pagmamadali niyang makauwi. 2. Pagkakita ni Aling Belen sa kumpol ng mga tao. A. Pagtakbo at pagsigaw niya. B. Pagyakap sa mga anak. C. Pagtatanong ni Aling Belen kay Esay. 3. Pagsisisi ni Esay. 3. Wakas, pagiging mas responsable na ni Esay. A. Hindi na pagrereklamo kapag inuutusan. B. Agad na paggawa ng mga tungkulin sa bahay. C. Maingat na pag-aalaga sa kapatid. Paglalapat at pag-uugnay. Ikwento mo. Isagawa ang pangkatang pagkukwento ng kwentong Bruhahaha, Bruhihihi.
Gamitin ang balangkas na ginawa ng klase bilang gabay sa maayos na pagkukwento. Ikatlong araw, pumili ng isang nagugustuhang maikling kwento o kwentong katatakutan at maghanda sa pagkukwento rito. Magsimulang magsanay sa gagawing pagtatayang batay sa pagganap. Maaari kang pumili ng ikukwento mo sa mga sumusunod. 1. Bruhahaha, bruhihihihi. 2. Esay, batang pasaway. 3. Ang aswang sa Baryo Dekada 70. 4. Iba pang kwentong katatakutan o maikling kwento. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Basahin ang mga infographic sa mahusay na pasalitang pagkukwento. Mga gabay sa mahusay na pagkukwento. Kawili-wiling kwento. Angkop na kilos. Katamtamang lakas ng boses. Angkop na tinig. Tamang ekspresyon ng muka. Tamang diksyon. Interes ng tagapakinig. Tamang personalidad. Ganap na kaalaman sa akda. Pagtatayang batay sa pagganap. Ipakita ang inyong kakayahan sa pasalitang pagkukwento. Maaari kayong magkwento ng mag-isa o kasama ang iyong pangkat, ayon sa inyong kakayahan. Pumili lamang ng isang maikling kwento o kwentong katatakutan na inyong nabasa, napanood o narinig na. Kung mahaba ang kwento, bahagi lamang nito ang maaari ninyong ikwento. Maaari rin ninyong i-video ang inyong pagkukwento upang makatipid sa oras. Pinapayagan kayong gumamit ng background music o sound effects para mas maging masaya at malinaw ang inyong pagkukwento. Narito ang mungkahing gawain sa pagtatayang batay sa pagganap na disenyo salig sa modelong GRASP. Mga gabay sa mahusay na pagkukwento. Goal: makapagpakita ng isang mahusay na pagkukwentong magugustuhan ng mga bata upang malibang sila. Role: isang entertainer o tagapaglibang. Audience: mga batang dadalo sa isang birthday party. Situation: birthday ng pinsan mo at dahil mahusay kang magkwento, hiniling niya sa iyo na kwentuhan mo ang mga kaibigan niyang batang dadalo sa kanyang kaarawan upang sila ay malibang habang hindi pa dumadating ang clown. Product: isang pasalitang pagkukwentong inaakala mong magugustuhan ng mga batang nasa edad 7 hanggang 10. Dapat ang akda ay isang kawili-wili, maikling kwento o kwentong katatakutan. Standard: ang iyong pagkukwento ay dapat nakawili-wili, kaya dapat pumili ka ng isang akdang angkop sa kanilang edad. Dapat ay makuha mong interes ng mga bata sa pamamagitan ng tinig, kilos at ekspresyon ng muka sa kwento. Birthday ng pinsan mo at dahil mahusay kang magkwento, hiniling niya sa iyo na kwentuhan mo ang mga kaibigan niyang batang dadalo sa kanyang kaarawan upang sila ay malibang habang hindi pa dumadating ang clown. Ang iyong pagkukwento ay dapat nakawili-wili, kaya dapat na pumili ka ng isang kwentong angkop sa mga batang may edad na 7 hanggang 10. Dapat na makuha mo ang interes ng mga bata sa pamamagitan ng tinig, kilos at ekspresyon ng muka na naaangkop sa iyong kwento. Ang iyong pagbigkas ay dapat na nauunawaan ng mga bata at kinakailangang maayos ang daloy ng iyong pagsasalaysay upang maunawaan nila ang iyong kwento. Ika-4 hanggang ika-5 araw. I-video ang sarili habang isinasalaysay ang napili mong akda. Sundin ang mga pinagkasunduang pamantayan. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!